Uy, Santi. Oh, bakit ka nandito? Napakamot sa ulo ang binatang si Edwin nang wala man lang reaksyon ang batang tinawag at kinausap niya. Lumapit pa siya ng bahagya dahil naisip niyang baka di lang siya nito narinig. Ano bang ginagawa mo dyan? Delikado ang pwesto mo, pambihira ka. Baka mamaya hilahin ka ng kapre at daling ka sa kaharian nila. Ikaw din. Huy! Anong ginagawa mo dyan? Ngunit wala pa ring reaksyon ang bata. Napaatras si Edwin at plano niyang iwan na lang at wag nang pakialaman ito dahil parang ayaw nitong magpaistorbo. Ay nako, diyan ka na nga. Siguro pinagalitan to sa kanila. Tulala eh. Hoy, Kuya Edwin, sino bang kausap mo dyan? Oh, ikaw na naman. Bakit ba bigla ka nalang sumusulpot kahit saan ha? Pambira kang bata ka. Pinagli ka yata ng nanay mo sa kabuti. Ayan ka na naman, kuya eh. Dinadamay mo na naman ang nanay ko eh. Pero teka, sino nga kasi ang kausap mo dyan? Para kang tangay. O baka naman may nakikita ka nang di ko nakikita. Hala ka, kuya. May multo ka bang kausap? Hoy, tigil-tigilan mo ako ah. Gunggong ka talagang bata ka. Hindi mo ba nakikita? Si Santi ang kinakausap ko. Pero ayaw ako sagutin eh. Teka, nasa na ba ang batang yun? Bakit biglang nawala? Anong nawala? Eh wala namang tao dyan eh. Naiisip ko nga na baka nababaliw ka na at kinakausap mo ang puno. Ano? Ako nababaliw? Umayos kang bata ka at baka bigwasan kita dyan. Kinakausap ko nga si Santi, di mo ba nakikita? Nakaupo sa dyan kanina sa mismong puno. Kuya, kanina pa ako nakasunod sa iyo eh. Pero wala namang tao dyan sa balete. Wala akong nakikita. Baka naman namamalikmata ka lang, kuya. Hindi. Imposible yun. Nakita ko talaga. Nariyan nga siya kanina. Teka, baka umalis na nang hindi natin namamalayan. Ewan ko sa'yo, kuya. Basta, walang tao dyan. Hoy, ikaw na bata ka. Para lang sa kaalaman mo ha. Pasaway akong tao, inaamin ko. Pero hindi ako sinungaling. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Umalis na si Edwin na puno ng pagtataka. Alam niyang hindi siya namamalikmata. Si Santi nga ang nakita niya doon. Baka nga umalis nang hindi nila napapansin. Winaglit niya na lamang sa isip ang tungkol kay Santi at tinahak ang daan papasok sa gubat. Hapon na at kailangan niya nang umuwi. Pagdating sa bahay ay sermon ang sinalubong ng kanyang lolo Eli. Saan ka na naman ba nanggaling ha, Edwin? Bakit ngayon ka lang? Lolo Eli, namingwit lang po ako sa ilog. Oh, sige nga, kung namingwit ka, nasa ng isda? Bakit wala kang dala? Ano po kasi, wala eh. Wala pong isda ngayon eh. Tsaka, naputol po yung nylon ng pambingwit ko. Ang sabihin mo, naglakwatsa ka lang. May pinaglololoko mo pa ako. Amoy chiko ka pa nga oh. Akala mo, porkit maayos kang magsalita eh, makakalusot ka sa akin. Hoy, wag ako, iba na lang. Lolo naman eh. Akala mo di dumaan sa pagiging lasinggero eh. Abay, hindi talaga, gunggong. O heto, somon yan. Ipinapatawag ka sa barangay hall. Ano ba ito ha? Sino na naman ba tinarantado mo? Ay nako, Lo. Si Tekla lang yan. Yung baklang matundon sa kabilang kanto. Wala naman akong kasalanan dyan eh. Siya pa nga dapat na ireklamo ko kasi ang arte-arte. Nakakasura ang itsura. Ayun, sinapok ko nga. Ay, Diyos kong batang ire. Natuwa ka pa sa katarantaduhan mo. Harapin mo yan bukas. Opo, Lo. Kinabukasan, matapos mag-agahan, nagsimulang maglakad si Edwin papunta sa barangay. Gaya ng inaasahan,
bigla na namang sumulpot si Chris at muling bumuntot sa kanya. Naiinis na siya sa bata dahil panay ang daldal nito, kaya hindi siya makapag-isip ng mabuti. Ipinagpipilitan pa nitong mag-ampon sa kanya. Ulila na si Chris at kasalukuyang nakatira sa kanyang tiyuhin na ubod ng sama ng ugali. Kaya ganun na lamang ang matinding kagustuhan niyang magkaroon ng bagong pamilya. Oy Chris, pwede ba? Tumahimik ka naman. Ang ingay-ingay mo. O kaya umuwi ka na lang kaya? Ayoko, Kuya Edwin. Ay nako, bahala ka sa buhay mo. May problema pa akong kaharapin. Pagkarating sa barangay ay tumuloy si Edwin at naroon na ang bakla na tinutukoy niya. Pati ang lolo Eli niya ay naroon na rin. Bakit ba ang tagal-tagal mong dumating? Kanina pa kami naghihintay dito. Lolo naman eh. Alam mo namang malayo-layo ang bahay natin mula rito eh. Nakasakay ka kasi sa motor ni Mang Albert kaya nauna kang dumating. Ba't sumasagot ka pa ha? O ano nang gagawin mo sa black eye nito si Tekla? Sige nga. Eh di, dagdagan pa natin sa kabila para magpantay. Kasalanan ko ba kung lalampalan pa siya? Nagpapapansin kasi. Ang kulit-kulit. Alam naman niyang di ako napatol sa bakla eh. Buti nga sa kanya. Aba, lokong batang ito ah. Hoy, ikaw Edwin. Hindi ka na bata. 27 ka na. Pero kung umasta ka, daig mo pa ang isang batang musmos na katulad ng nakabuntot sa'yo. Oh, ayos ah. Nananahimik ako rito, Lolo eh. Bakit ako nasali sa sermon nyo? Bakit? Totoo naman ah. Pareho kayo ng apog. Parehong pasaway. Sermon dito, sermon dun. Hay, ano ba namang klaseng buhay to? Makalabas na nga. Hihintayin na lang kita doon sa labas, Kuya Edwin. Umalis ang bata at piniling doon na lamang maghintay sa labas. Samantala, nang muling bumaling ang paningin niya kay Tekla, nakita niyang tila nagpapapungay ito ng mga mata. Dumating na din ang kapitan at ilang lupon upang mapag-usapan na ang problema. Hoy, Edwin. Pagbabayaran mo tong ginawa mo sa akin, kala mo ah. Tekla, pwede ba? Alam mo naman ang dahilan kung bakit ko ginawa yun sa'yo, di ba? Anong dahilan mo, Aber? Nako, Kap. Magpapabayad talaga ako ng danyo sa lalaking ito. Teka lang, ano magpapabayad ka ng danyos? Eh, ikaw naman ang dahilan kung bakit ka nasuntok eh. Dahilan. Che! Anong dahilan para saktan mo ko, ha? Eh, wala naman akong ginagawang masama sa'yo, ah. Anong wala? Eh, yung pangiinsulto mo sa akin sa harap na maraming tao. Yung ginagawa mong paninirang puro kasinungalingan. Akala mo ba hindi ako naaapektuhan doon? So sinaktan mo ko dahilan doon. Napakaduwag mo, Edwin. Wala kang ibang alam kundi idaan sa dasan lahat. Hindi ko plinanong saktan ka. Pero napuno na ako eh. Hindi mo alam kung gaano mo ako nilagay sa alanganin sa mga pinagsasabi mo. Tama ba naman na, Kap, sabihin niyang sota niya daw ako? Kahit na, wala kang karapatang malakit, no? O sige na. Eh, ano bang gusto mo? Para maayos lang to. May lakad pa ako eh. Hinihintay pa ako ng mga tropa ko. Kita mo? Ikaw pa to nagmamadali, ikaw na nga to may kasalanan. Pero sige, madali naman akong kausap eh. Hindi na kita pagbabayarin sa pasako. Pero sa isang kondisyon, pagsisilbihan mo ko ng 3 araw sa parlor. Aba, ayos ah. Ambisyoso ah. O Kap, parang ayaw yata oh. Hindi, sige. Payag na ako. Basta libre ang pagkain at merienda. Ibig sabihin pumapayag ka na? O sige, ayos lang na libre ang pagkain. Ipaghahanda pa kita ng masasarap na pagkain. O sige na. O ano, ayos na tayo ah. Ngayon, pwede na ba akong umalis? Basta bukas ha, pumunta ka sa parlor ko ha? Oo na, huwag ka na magsalita. Nakakarindi ang boses mo eh. Bye, Papa Edwin. Che! Madaling natapos ang paghaharap nila na puro sang-ayon ang ginawa ni Edwin
para hindi na humaba pa ang usapan. Alam naman niya na may pagnanasa sa kanya ang baklang si Tekla, kaya sinasakyan niya ito sa gustong mangyari. Pero ang totoo ay wala siyang balak na sumipol sa napagkasunduan nila. Mas pipiliin niyang mamundok kaysa makasama ang baklang yun. Palabas na sila ng barangay nang biglang marinig ang usapan tungkol sa isang bata na natagpo ang patay sa kagubatan. Ayon sa sabi-sabi, ulo na lang daw ang nakita at wala na ang katawan. Kuya, alam mo ba kung sino ang batang tinutukoy nila? Malamang hindi. Kalalabas lang kaya namin. Ikaw talaga Walang iba kuya kundi si Santi. Sariwang-sariwa pa daw ang dugo. Bago lang nangyari ang krimen. Tsaka ayon sa nasagap kong balita kuya, kahapon ng tanghali pa raw nawawala si Santi. Ano? Kalokohan yan. Nakita ko pa siya kahapon Wala kang kausap kahapon dun sa balete kuya. Baka minumulto ka niya kamo. Kaliwat kanan ang usapan ng mga tao tungkol sa balita. Hindi naman makapaniwala si Edwin sa kanyang nalaman. Bumabalik sa isip niya ang itsura ni Santi. Maputla, nangingitim ang mga mata at tulala na parabang walang kabuhay-buhay. Biglang nagtayuan ang mga balahibo niya. Naalala niya ang ganitong senaryo noon bago namatay ang tatay neryo niya. Nakita niya rin ang imahe ng ama noon, katulad ng nakita niya kay Santi. Hoy, Kuya Edwin! Kuya! Ang lalim ng iniisip mo Umalis na si Lolo Eli Narinig mo ba sinabi niya o hindi? Ha? Ano ba? Sabi ko na lutang ka na naman Ang sabi niya, dumiretso ka na raw sa langit. Ano? Abi sira ulong bata to ikaw kaya ang ihagis ko papuntang langit. Ano, gusto mo? Hindi, joke lang yun kuya. Dumiretso ka na raw sa bahay para makaiwas na sa gulo. Basagulero ka raw kasi. Anong sabi mo? Oops! Totoo na yun. Talagang sinabi ni Lolo Eli na basagulero ka. At talagang inulit mo pa Lumayas ka nga. Kutongan kita dyan O paano, Papa Edwin? Pumunta ka sa parlor bukas Hihintayin kita Babu. Grabe, Kuya Edwin. Ang lakas ng tama sa'yo ng baklang yun. Pakialam ko sa kanya. Bahala siya maghintay. Mamumuti ang mata niya. O kuya, saan ka pupunta? Wala ka ng pakialam. Diyan ka lang at huwag mo akong susundan kung ayaw mong itali kita sa puno ng balete. Pauwi na si Edwin nang madaanan niya ang kumpulan ng mga tao at may patrol car ng mga pulis ang nakaparada sa gilid. Nakiisyoso siya at nakita niya ang 3 binata na nakaluhod sa lupa habang nakaposas ang mga kamay sa likod. Ayon sa mga pulis, ay nahuli ang mga ito na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero mariin na tinatanggi ng mga binata ang akusasyon ng mga pulis. Nag-iinuman lang daw sila habang nagsisigarilyo. Ngunit matibay ang ebidensya na nakuha sa kanila. Dahil 3 pakete ng hinihinalang bawal na gamot ang nakita sa kani-kanilang mga bulsa. Kaya walang nagawa ang mga ito nang isakay sa patrol car. Maraming mga tao ang humanga sa kapulisan dahil sa sunod-sunod na pagkakahuli sa mga drug addict. Maging ang mga kawatan at iba pang uri ng krimen ay hindi nakaligtas. Hala, grabe. Kawawa naman sila. Parang hindi naman nagsisinungaling Putragis ka talagang bata ka. Kailan mo ba ako tatantanan sa panggugulat mo Iban sabi ko, wag mo na akong susundan. Ang kulit mo talaga. Titigilan lang kita, Kuya Edwin, kapag inampon mo na ako. Mambihira talagang bata to. Ang kulit mo. Ngayon lang ako nakakilala ng isang katulad mo. Sobra sa kakulitan. Pareho lang naman tayo, Kuya Kaya ampunin mo na ako. Sige na. Please. Alam mo, ikaw na bata ka, ang sarap mong ibalik sa sinapupunan ng nanay mo.
Kuya, si Tekla oh, parang hinahanap ka. Ha? Ano? Teka, tara! Magtago tayo! Kumaripas ng takbo si Edwin at tatawa-tawa naman na sumusunod si Chris dahil sa pananakot niya sa binata. Huminto lang sila sa pagtakbo pagkarating sa kabilang kanto. Hinihingal at pinagpapawisan. Hindi pa man sila nakabawi ng hininga ay nakita nila ang isang babae na pilit hinihila ng dalawang lalaki. Bitiwan niyo ako! Ano ba? Hindi ako sasama sa inyo! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Hoy! Ano yan ha? Mga kidnapper ba kayo? Bitiwan niyo ang babaeng yan! Tulong! Tulungan mo ako! Uy, Edwin, tignan mo! May hinilang kutsilyo yung lalaki, oh! Aba, naglabas ka pa ng matalas ha? Gusto mo yatang matikman tong kamao ko eh. Sige, lapit! Sabay-sabay na sumugod ang dalawang lalaki at sinaksak si Edwin. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ng dalawa na hindi tinablan ang katawan ni Edwin. Maski galos ay wala. Hinawakan ni Edwin ang kanilang buhok at pinag-umpog ang mga ulo. Napahiyaw sa sakit ang dalawang lalaki at nagmamadaling tumakbo palayo. Nagmistulang mga tuta na pinalo ng may-ari. Miss, ayos ka lang ba? Oo, maraming salamat. O sige, dyan na kayo. Hinawakan ni Edwin ang babae, ngunit agad siyang tinabig nito. Napatulala siya sa inasta nito bago biglang tumalikod at umalis. Gusto pa sana niyang tanungin ang pangalan nito, pero mabilis itong tumakbo palayo. Ni hindi man lang niya napagmasdan ng maayos ang muka ng babae. Anak ng... Yun lang yun? Ganun na lang yun? Pambihira. Ang weirdo naman ng babaeng yun. Hoy, ikaw na bata ka ha? Bakit nakaawang yung bibig mo ha? Itikon mo nga yan. Baka pasukan pa yan ng bubuyog eh. Kuya Edwin, hindi ka ba nasaktan? Sinaksak ka. Hindi naman. Bakit naman ako masasaktan? Kuya, di ba sinaksak ka nga nila? Pero parang wala naman sa'yo. Ha? Ano? Oo nga no. Sinaksak nila ako kanina. Pero wala akong tama. Wala akong sugat. Teka kuya, tignan nga natin yung tiyan mo. Wow! Wala nga talaga kuya. Pero napulit ang damit mo. Sayang, mukhang bago pa naman oh. Sinaksak ba talaga nila ako? Parang hindi naman eh. Kuya, kitang-kita ko. Sinaksak ka talaga. Pero himala kuya. Teka, sabihin mo nga sa akin, meron ka bang agimat? Ano? Agimat? Oo, agimat. O kaya anting-anting. Katulad dun sa palabas sa TV. Naalala bigla ni Edwin ang bagay na binigay ng tatay niya bago ito namatay. Nilagay lang ito sa kahon matapos ilibing ang tatay niya noon. At kahapon niya lang naisipang kunin at isuot. Totoo nga ang sabi ng tatay niya na kaya siyang protektahan ito laban sa anumang panganib na kakaharapin. Nilabas niya mula sa ilalim ng kanyang damit ang agimat na yon. Yari ito sa isang mahabang pangil ng oso. Kakaiba sa lahat ng kulay. Karaniwang kulay ay puti, ngunit ang isang ito ay itim na may halong pula at kayumanggi. Ito nagbigay ng proteksyon sa akin. Kuya Edwin, ang astig naman yan. Pwede bang pahiram ako kuya? In your dreams. Galing pa to sa Amerika, no? Baka hindi mo alam. Ano? Nakapunta ka na ng Amerika, Kuya Edwin? Galing sa Amerikano, loko. Regalo niya to sa tatay ko nung kabataan daw nila. Yung Amerikano, para bang albularyo din sa ibang bansa? Ayos pala kung ganun. Ang galing naman yan. Sana, balang araw,
magkaroon din ako niyang katulad ng sayo. Sobrang saya ni Edwin nang matuklasan niya ang kakayahan ng hawak niyang anting-anting dahil sa tiwala niyang may proteksyon siya gamit ang bagay na yon. Madali na lamang para sa kanya ang makisawsaw sa gulo. Lalo siyang naging arogante at nagsiga-sigaan siya sa kanilang lugar. Isang araw, nagpunta siya sa sabungan. Nang maramdaman niyang naiihi siya, pumunta siya sa likuran ng isang puno ng nyog. Habang abad siya sa pagputi, bigla na lang sumumpot ang isa niyang kaibigan. Kaya napilitan siya umito. Nagtandara pa siyang isara ang zipper ng pantalo niya. Halatang nagulat at nahihiya sa hindi inaasahang pangyayari. Oh, huy! Bakit bigla-bigla ka na lang sumusulpot dyan? Sa harapan ko pa talaga mismo Namboboso ka eh. Nagtaka si Edwin kung bakit hindi ito gumagalaw at katulad ni Santi, tulala ito at maputla. Huy, Peter! Peter, huy! Magsalita ka naman! Abay, tulala ka! Uy, Kuya Edwin, sino na naman ang kausap mo dyan? Nagsasalita ka na naman mag-isa. Halos napatalon sa gulat si Edwin sa pagsulpot na naman ni Chris at nang lingunin niya si Peter ay wala na ito. Si Peter! Nakita ko siya kanina nakatayo dito eh. Ano? Wala ka namang kasama dito, kuya eh. Totoo bang wala kang nakikita na kasama ko rito? Baka naman pinagtitripan mo lang ako palagi Kukutungan na talaga kita. Totoo nga, kuya. Wala talaga akong nakikita. Magsisinungaling ba naman ako sa'yo? Tsaka alam mo ba, kuya? Napansin ko, nung sinabi mo nakita mo si Santi dati, namatay siya kinabukasan. Naku, hindi kaya mamamatay din si Kuya Peter? Ano sabi mo? Halika, dali! Puntahan natin! Tara, kuya! Mabilis silang tumakbo patungo sa kumpulan ng mga tao sa sabungan upang hanapin si Peter. Kanina lang ay nakita nila ito. Ngunit ayon sa mga nakakakilala sa kanya, umuwi na raw ito kasama ang barkada. Hindi naman kalayuan ang bahay ni Peter mula sa sabungan, kaya't nagmadali silang tumakbo papunta roon. Pagdating nila sa tapat ng bahay ng kaibigan, saktong nagkakagulo ang mga tao. Dinakip ng mga pulis si Peter at sinabing isa ito sa gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Umiiyak itong humihingi ng tulong. Mariing itinatanggi ang paratang. Kilala rin ni Edwin si Peter at alam niyang hindi ito gumagamit ng droga. Lulong lamang ito sa sugal, ngunit kailanman ay hindi ito nalulong sa bawal na gamot. Lalo na't may allergy pa ito sa usok. Naawa si Edwin sa kanyang kaibigan, kaya't agad niyang hinarangan ang mga pulis na kumakaladkad kay Peter papunta sa patrol car. Teka, sandali lang po, Chip! Hindi naman po drug addict ang kaibigan ko eh. Mabait po na tao yan, mga sir. Walang rason po para huliin niyo siya. Hindi po yan addict. Nagtaasan ang kilay ng mga pulis. Halatang naiinis sa panghihimasok ni Edwin. Isa sa kanila, ang pinaka-arogante sa grupo, ang lumapit at itinulak siya upang paatrasin. Ngunit nasa halip na siya ang umurong, ang pulis pa mismo ang napaatras. Tila may kung anong puwersang bumaliktad sa kilos niya. Nawalan ito ng balanse at muntik nang bumagsak sa lupa. Dahilan upang mapaatras ang iba pang mga pulis na nagulat sa pangyayari. Nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Napatingin ang lahat kay Edwin na tila walang nangyari, habang si Peter naman ay patuloy na nagmamakaawa na hindi siya nagkasala. Sir, maniwala po kayo, sir. Hindi po siya addict. Ang totoo nga po niyan, sir allergic pa po sa usok ang taong ito eh. Sabihin niyo nga po, paano po makakagamit ng droga ang taong allergic sa usok? Nagkatinginan ang mga pulis sa isa't isa matapos marinig ang pahayag na yon ni Edwin. Ngunit iginiit pa rin nila na may nakuwang isang pakete
na hinihinalang droga sa bulsa ni Peter. Magpapatuloy na sana ang mga pulis sa pagkaladkad kay Peter. Ngunit mabilis na sinunggaban ni Edwin ang kamay ng isa sa kanila at marahas na tinanggal ang pagkakahawak nito sa kaibigan niya. Hinila niya si Peter papunta sa likuran niya. Waring iniingatan nito mula sa mga pulis. Mga sir, pasensya na po kayo. Pero hindi niyo po siya basta-basta maisasama. Alam ko may nangyayaring mali rito. Nagpanting ang tenga ng mga pulis sa panggugulo ni Edwin. Isa sa kanila ang muling lumapit. Handang itulak siya palayo, ngunit tila may kung anong puwersa ulit ang nagpaatras dito, tulad ng naunang nangyari. Napatingin lahat ulit kay Edwin. May halong pagtataka at takot sa nangyayari. Pasensya na po ulit mga sir. Pero kung gusto niyo pang patunayan na totoo ang paratang niyo sa kaibigan ko, magsagawa po kayo ng drug test dito mismo sa harapan namin. At kung mapapatunayan po ang akusasyon, maaari niyo rin po akong ikulong kasama niya. Kuya, wala naman sa usapan na magpapakulong ka rin ah. Paano na ako kung makukulong ka? Shh! Manahimik ka nga. Diskarte ko to. Huwag kang maingay. Doon ka na nga muna. Nag-usap ng pabulong ang isa sa mga pulis at ang kanilang lider. Ilang saglit lang, lumapit ang lider sa kanila at huminga ng malalim bago nagsalita. Agad nilang tinanggal ang posas ni Peter at isa-isang umatras ang mga pulis. Sa huli, umalis na lamang sila nang hindi na lumingon pa. Habol ang hininga ni Peter. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding takot sa muntikang pagkakadakip. Agad siyang lumapit kay Edwin at mahigpit na niyakap ito. Nagpasalamat ang kaibigan sa kanya. Hoy ikaw Peter, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Sigurado ka bang hindi ka nagdadala ng kung ano-ano dyan sa bulsa mo o kaya ng asin? Eh bakit sabi nila nakuha yun sa bulsa mo? Umiling si Peter. Nanlamig ang pakiramdam ni Edwin. May kakaiba sa nangyari. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Napaisip siya bigla sa serye ng mga pagdakip na naganap kamakailan lamang. Nang di maisip ang sagot, unti-unti nang umalis ang binata at tumambay sa ibang lugar. Napaisip ako bigla. Totoo kaya na mga hinuhuli nila ay drug user talaga? Paano kung hindi? Paano kung gaya ni Peter ay biktima din sila ng akusasyon na hindi naman totoo? Kuya, nagsasalita ka na naman mag-isa. Alam mo ikaw, Chris, konti na lang talaga at mababatukan na kita. Pwede ba? Huwag mo akong ginugulat. Pwede ka namang humarap muna sa akin bago ka magsalita eh. Kakainis ka na talaga. Pasensya ka na, kuya. Oo na, hindi na kita gugulatin ulit. Isang beses na lang. Oh, kita mo na yan? Eh kung ihampas ko kaya sa itong pamalo na to, gusto mo? Ay, wag naman. Masakit yan eh. Ay, kuya, may pinapasabi lang si Kuya Peter sa'yo. Magpapainom daw siya. Pagkarinig sa alak, mabilis na pumunta si Edwin kina Peter. Masaya sila habang umiinom. Halos paggabi na nga sila nang matapos. Umuwi na ang binata at tulad ng inaasahan, sermon na naman ang inabot niya sa kanyang lolo. Oh, saan ka na naman ang galing magaling na lalaki? At ano na naman itong narinig ko na nakisawsaw ka na naman daw sa gulo ng may gulo? Eh, Lolo Eli, hindi naman ako nakisawsaw eh. Tinulungan ko lang po si Peter. Abay, akalain yung mapagkamala ng mga adik tapos suhulihin. Eh, alam naman po natin na hindi totoo yun eh. Hindi po adik si Peter. May punto ka sa sinabi mong yan, Edwin. Pero sa susunod, huwag mo na ulit gagawin yon. Baka ikaw ang pag-initan ng mga pulis. Lo, alam ko yun. Pero ginawa ko lang po ang alam ko na tama. Totoo naman eh. Hindi user ng drug ang kaibigan kong si Peter. Kaya imposible po ang pinaparatang sa kanya. Tsaka di ba alam nyo na allergic sa usok yun? Pambihirang mga pulis to. Sino pang maniniwala sa kanila kung ganun sila karumi magtrabaho para lang may madakip? Napapaisip na nga rin po ako eh. Kung totoo bang mga drug addict yung mga nadakip nila noong mga nakaraan.
Paano kung hindi? Kaya totoo o hindi, tigilan mo na to, Edwin. Ayoko mapahamak ka. Hinding-hindi mangyayari yun, Lolo. May panangga ako laban sa mga masasama. Hindi nila ako kayang saktan. Dahil may anting-anting ako. Pinagmayabang mo pa. Pasalamat ka at meron ka niyan. Pero teka, kailan mo pa naisipan na gamitin yan? Nung kaarawan po ni tatay. Naalala ko po siya kaya kinuha ko po to sa kahon na pinagtaguan niya. Alam mo na ba paano gamitin ang bagay na yan? Ang alam ko lang po ay pinoproteksyonan po ako nito. Alam mo, Edwin, hindi lang yan basta pamproteksyon lang. Marami kang magagawa sa tulong ng bagay na yan. At yun ay kung desidido kang pag-aralan kung ano ang mga yon. Ano, Lolo Eli? Talaga po ba? Abay kung ganun, kailangan ko pong pag-aralan kung ano-ano ang mga yon. Pero teka, lumaiba ako. Naalala niyo po ba yung araw bago po mamatay si tatay? Di ba, sinabi ko nakita ko siya nung nasa bundok tayo? Oo, may kakayahan kang makakita ng espiritu ng taong malapit ng mamatay. Ganon din ang nangyari sa tatay mo. Kinabukasan ay naabutan natin siya naghihingalo. Bakit? Bakit mo na itanong ang tungkol doon? Bago po kasi yung araw na nagharap kami ni Tekla sa barangay. Nakita ko po yung espiritu ni Santi. Kinabukasan po namatay siya. Ganon din po kay Peter. Kaya po nagmamadali akong pumunta sa bahay nila kasi alam ko na po ang susunod na mangyayari. Isa lang ang ibig sabihin niyan, Edwin Iho. Nagsimula na namang maghasik ng lagim ang mga aswang dito sa lugar natin. Oh? Ano, Lolo Eli? Aswang? Sigurado po ba kayo? Hindi ito ang unang beses na nangyari ito sa baryong to, Edwin. Nung kabataan ko, may isang taong may kakayahan din na katulad mo. Nakikita niya ang espiritu ng malapit ng mamatay. At lahat ng nakita niya noon, kinabukasan, patay na. Alam mo kung ano nangyari sa kanila? Hindi sila basta namatay dahil sa sakit o isang aksidente. Natagpuan sila na gutay-gutay. Parang kinatay ng mabangis na hayop. Lolo Eli, baka naman nagkataon lang ang mga pangyayari niyan. Ang dami-dami pong pwedeng maging dahilan ng pagkamatay ng mga tao. Maniwala ka sa akin, Apo. Ang mga nakikita mo, ang mga kaluluwang nakikita mo, ay maaaring naging biktima nila o magiging biktima pa lamang. Lolo Eli, ang dami niyo pong alam ha. Hindi naman po ako naniniwala sa mga aswang eh. Pero kung totoo yan, bakit hindi ko nakikita mismo ang mga aswang? Bakit espiritu lang ng malapit ng mamatay ang nakikita ko? Dahil yan ang babala sa'yo. Hindi mo sila basta-basta makikita. Pero gusto ng anting-anting mo na malaman mo ang mga susunod nilang magiging biktima. Lolo Eli, ang hirap naman pong paniwalaan yung sinasabi nyo. Pero kung sakaling totoo nga yan, paano naman po natin malalaman kung sino po ang aswang? Sige nga. Magmasid ka, Edwin. Talasan mo ang iyong pandama. Ang aswang ay marunong magtago at magpanggap. Mapanlin lang sila. Sandali, Lolo Eli. Yung mga pulis, nang hawakan po nila ako kanina, tinulak po nila ako. Parang sila pa po yung napaatras at nasaktan eh. Hindi kaya... Tama ka. Posible yun. Pero mahirap pang magsalita sa ngayon. Kailangan mong makasiguro muna at humanap ng matibay na ebidensya. Kung nagbibigay po ng babala sa akin ng anting-anting ko, Lolo, paano ko po matutulungan ng mga taong gustong biktimahin ng aswang? Gusto mo ba talagang magligtas ng mga tao, Apo? Opo, Lolo. Gusto ko rin po makaganti sa mga aswang na yun sa ginawa nilang pagpatay kay Tatay Neryo ko. Kung ganon, kailangan mong sanayin ang iyong sarili at kung paano gamitin ng maayos ang anting-anting na yan. Napapanahon na, Apo, para sundan mo ang yapak ng iyong mga magulang. Isang malaking kahihiyan
Kung ikaw ay mananatiling ganyan habang ang mga magulang mo ay may kanya-kanyang legasiya nung kapanahunan nila. Kuya Edwin, ano ba ang mga magulang nyo? Anak ng... Bakit ka na naman nandito? Umalis ka na. Baka mamaya, ikaw pa maging hapunan ng aswang dito eh. Kuya naman eh, ang sungit mo talaga. Alam mo, Chris, ang nanay niya ay isang bantog na albularya at ang tatay naman niya ay isang dakilang antingero. Kilala silang mga bayani sa pakikipaglaban sa mga aswang sa bundok kung saan kami nakatira noon. Wow! Ang galing naman! Pero si Kuya Edwin, puro pagpapasaway lang ang alam niya. Hoy, manahimik ka. Gusto mo, pauwi na talaga kita? Ay, hindi po. Tatahimik na po ako. Ito na nga oh. Isisiper ko na ang bibig ko. Kaya ikaw, Edwin, wala kang dapat sayangin na panahon. Ikaw lang ang may kakayang labanan ng mga aswang. Ikaw lang ang makakatalo sa kanila. Kaya kailangan mo sanayin ng gusto ang abilidad na meron ka. Dahil kung hindi, marami ang mabibiktima ng mga aswang na yan. Pero Lolo Eli, paano ko po sisimulan? Saan po ako magsisimula? Unahin mo ang pagsasanay sa taglay mong lakas. Kailangan matibay ang pundasyon ng iyong katawan. Halika, sumunod ka sa akin sa likuran ng bahay. Nagpunta sila sa likod ng bahay, kung saan may malalaking troso, bato at isang sako ng buhangin na nakabitin sa puno ng mangga. Unang ipinabuhat ni Mang Eli kay Edwin ang 3 troso. Walang kahirap-hirap na itinaas yun ni Edwin at ibinalibag sa lupa. Sumunod naman ay isang bato na may timbang na halos 100 kilo. Parang balde lang yun ng tubig nang binuhat ni Edwin at ilipat niya ito sa tabi ng puno ng mangga. Ang huling pagsubok ay ang pagsuntok sa sako ng buhangin. Sa isang malakas na suntok, tumalbog ang sako at agad itong nabutas, dahilan upang kumalat ang buhangin sa buong paligid. Magaling! Walang duda. Kaya mo ang harapin ng mga aswang at durugin sila kapag nagkaharap-harap na kayo. Wow! Grabe ka, Kuya Lodi! Tao ka pa ba? Ano ako sa tingin mo, multo? Eh di, Darak! Ikaw ba yan? Tigil-tigilan mo na ako, Chris ha! Naaasar na ako sa'yo! Kumuha ng panggatong si Mang Eli at lumapit kay Edwin. Hinampas niya ito sa bandang puwet at napasigaw sa sakit ang binata. Aray! Lo! Aray ko, aray ko! Ang sakit naman, Lo! Bakit niyo po ako pinalo? Sinasabi ko na nga ba, mahina ka sa bagay na ito. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay makukuha mo sa lakas ang pakikipaglaban, Edwin. Kailangan mo ring maging maingat at mapagmatsyag dahil isa ito sa kahinaan mo. Maaari kang masaktan kung hindi ka alisto. Tulad ng ginawa ko ngayon. Huwag kang maging kampante sa mga taong nasa paligid mo. Yan ang iyong pakatatandaan. Ibig sabihin po, Lolo Eli, kaya akong patumbayin ng mga simpleng bagay, maliban sa harap-harapang pakikipaglaban ko? Nakuha mo. Mabuti't gumagana pala ang utak mo kahit minsan. Pero maliban dyan, kailangan nating malaman kung may iba ka pang kahinaan. Sa ngayon, pakiingatan mo mabuti ang anting-anting na yan at wag na wag mong iwawala. Burara ka pa naman. Si Lolo talaga oh, naisingit niyo pa yun. Pero wag po kayong mag-alala, Lo. Iingatan ko po ito ng mabuti. Pero Lolo, may tanong po ako. Anong klase po ng mga aswang ang pumapatay po dito sa lugar natin? Hindi ko pa alam sa ngayon, Chris. Pero kung pagbabasihan yung mga nangyari noon, sila ay ang mga aswang na abwak. Ano po? Abwak? Isang aswang na may anyong taong bayawak. Hala, taong bayawak? Nakakatakot naman yun. Kaya ikaw na bata ka, huwag kang umaalis sa gabi kung ayaw mong maging barbecue. Opo, Lolo. Ayoko po maging pulutan ng mga aswang.
Lumipas ang mga araw. Patuloy na ginagamit ni Edwin ang kanyang kakayahan upang mailigtas ang kanyang mga kababayan sa tiyak na kapahamakan. Sa tuwing nakakakita siya ng espiritu ng isang taong malapit ng mamatay, agad siyang kumikilos upang pigilan ang trahedya na maaaring mangyari. Dahil sa kanyang paniniwala na may anomalya sa loob ng presinto, hindi siya nag-atubiling harangin ang mga pulis sa kanilang panguhuli. Galit na galit ang kapulisan sa ginagawang yun ni Edwin. Hindi nila matanggap na may isang taong humahadlang sa kanila, lalo na't hindi nila ito kayang sagupain dahil sa makapangyarihang proteksyon mula sa kanyang anting-anting. Alam nilang hindi siya basta-basta matitinag, kaya't pansamantala silang tumigil sa operasyon upang mag-isip ng paraan kung paano siya pababagsakin. Samantala, lubusang pinaninindigan ni Edwin ang pagiging isang antingero. Ipinangako niya sa kanyang sarili na susundan niya ang yapak ng kanyang ama bilang isang tagapagtanggol ng sanlibutan at tagapuksa ng mga aswang. Alam niyang malaki ang responsibilidad na yon na nakaatang sa kanyang balikat, ngunit handa siyang harapin yon. Isang gabi, habang pauwi si Edwin mula sa isang gawain, may 3 anino ang lumitaw mula sa madilim na eskinita at humarang sa kanyang daraanan. Hindi siya natinag. Sa halip, hinarap niya ang mga ito nang walang takot na nararamdaman. Sa isang kisap mata, nagbago ang kanilang mga anyo. Ang kanilang balat ay pumusyaw at naging makunat. Ang kanilang mga mata naman ay namula at ang kanilang mga kuko ay humaba na parang matutulis na patalim. Anak ng putya! Mga aswang to ah! Hindi na siya nagulat. Alam niyang sinusubukan siyang pabagsakin ng mga ito. Sumugod ang isa sa halimaw. Umiwas si Edwin at sa isang malakas na suntok sa tagiliran, tumilapon ang halimaw at nawalan ito ng malay. Agad nilang kinuha ang kasama nila at mabilis silang tumakas. O ano? Wala pala kayo eh! Akala nyo maiisahan nyo ako ah! Mga duwag! Mga bahagang buntot! Makauwi na nga lang. Kinabukasan, isang mainhin at malamig na boses ang narinig nila sa labas ng bahay. Agad naman na lumabas si Edwin dahil pamilyar sa kanya ang boses na yon. Tao po! Tao po! Miss, bakit? Anong kailangan mo? Dito po ba ang bahay ni Mang Eli? Dito nga. Sandali lang ha. Lo, may naghahanap po sa inyo. Yung utang nyo raw po na 5,000. Kailangan nyo na raw pong bayaran. Hoy! Anong utang ang sinasabi mo? Sino ba yan? Wala akong utang na kahit kanino. Lo, sinisingil ka eh. Aba't sandali lang. Sino ba yung lintik na taong yan? Aba, si Lina. Ay iya, ano bang ginagawa mo dito? Magandang araw po, Mang Eli. Ay magandang araw din naman. Pagpasensyahan mo na tong apo ko ha. Ganyan lang talaga yan eh. Halika, pasok ka. Ano pala ang kailangan mo sa akin? Bibili lang naman po ako ng uling. Oo, marami pa akong uling. Ilang supot ba ang bibilhin mo? Isang sako po sana. Aba, ayos. Buena mano sa umaga. Magkano po ba ang isang sako? Ay 350 lang para sa'yo. Dahil ikaw ang una kong customer ngayong umaga. Ibibigay ko na lang sa'yo ng 300. Talaga po? Maraming salamat po kung ganun. Walang anuman. O, ikaw naman, Edwin. Anong tinutunga-tunga mo dyan? Masyado ba maganda ang kaharap mo at natulala ka na? Lolo. Si Lolo naman panira ka ng moment eh. Sige na, kumuha ka ng isang sakong uling sa likod at buhatin mo. Iatid mo na rin at malapit lang naman ang water station dito sa atin. Doon nakatira tong bago nating kababaryo.
Opo. Miss, saglit lang ha. Mabilis lang ako. Sige. Nang makuha ang uling, ay dumiretso na sila sa water station. Tahimik lang si Edwin habang paminsan-minsang sinusulyapan ang magandang dalaga. Makinis ang balat nito. May mahaba at magandang buhok. Nabighani siya sa gandang taglay nito na parabang artistahin ang muka. Miss, matagal na ba kayong nakatira dito? Ngayon lang kasi kita nakita eh. Mga 3 buwan na rin. Bihira lang kasi ako lumabas ng bahay. Nahihiya kasi ako sa mga tao. Lalo't karamihan na nakikita ko sa labas ay mga lalaki. Ganun ba? Tama rin naman. Mas maigi ng maging maingat. Oo, lalo na noong nakaraang mga araw na muntik na akong tinangay ng 2 lalaki. Buti na lang, niligtas ako ng lalaki na dumaan. Alam ko na. So ikaw yung babaeng tinulungan ko. Kaya pala parang pamilyar ka sa akin eh. Sabi ko na eh. Parang nagkita na tayo eh. Talaga ba? Ikaw pala yun? Naku, pasensya ka na. Di ako nakapagpasalamat ng maayos sa'yo dahil nagmamadali akong umalis. Natakot kasi ako nun eh. Wala yun, ayos lang. Ang mahalaga naman sa akin eh, ligtas ka. Aanhin mo pala tong uling. 1 sako talaga ang binili mo. Yan ba? Naisip kasi namin na magluto ng barbecue kada hapon. Pangtinda ba? Sayang kasi, marami pa naman mga tao dito. Baka mag-click gawing pangkabuhayan namin. Ganun ba? Ayos yun. May bibilan na kami palagi ng masarap na ulam. Aasahan ko yan ha. Oo ba? Gusto mo? Samahan pa kita lagi dito eh. Salamat, pero nakakahiya naman kapag ganun. Hindi, wala yun. Basta ikaw. Walang problema. O siya, salamat pala sa paghahatid sa akin ha. Walang anuman, miss. Basta ikaw. Nanginginig pa. Hoy kuya, dumadabubs ka ha? Ikaw ha? Ikaw na naman. Aatakihin ako sa yung bata kay. Selena. Si Chris nga pala. Ang batang kabuti. Hoy, anong kabuti? Hi, ate ganda. Hello, Chris. O sige, mauna na kami ha. Ingat ka. Halika na nga rito, Chris. Aray. Bye, ate ganda. Aray ko. Tara na. Ikaw talagang bata ka ha. Kotang-kota ka na sa akin. Di ba sabi ko wag mo akong ginugulat? Sorry na kuya. Bitiwan mo na ang tenga ko. Aray, masakit. Masakit pala eh. Siguro naman ngayon magtatanda ka na. Oo na kuya. Last na talaga yun. Sa paglipas ng mga araw, lalong nabihag si Edwin sa angking kagandahan ni Selena. Hindi niya maiwasang hanap-hanapin ang presensya ng dalaga. Kaya naman, tuwing hapon, kahit hindi siya ganun kahilig sa barbecue, dumadaan siya sa kanilang tindahan upang bumili. Kahit 2 piraso lang, para lang magkaroon siya ng pagkakataong makausap si Selena. Panandali ang nakalimutan ni Edwin ang tungkol sa mga aswang. Mabuti na lamang at tila humupa muna ang lagim sa kanilang baryo. Walang bagong biktima, walang natatagpo ang bangkay, walang kakaibang pangyayari. Sa isip niya, marahil ay tuluyan ng umalis ang mga halimaw. Hanggang sa isang gabi, naglakas ng loob ang binata na tuluyan nang ligawan si Selena. Selena, pwede ba kitang makausap sandali? Oh, Edwin! Anong ginagawa mo rito? Gabi na! Alam ko, Selena, na gabi na. Pero, ano kasi, hindi ko kasi kayang pigilan eh. Gusto ko sanang magpaalam sa'yo. Magpaalam? Saan ka ba pupunta? Hindi. Ibig ko sabihin,
Gusto kong magpaalam kung... kung pwede ba kitang ligawan? Ha? Totoo ba yan? Oo, Selena. Ang totoo niyan gusto talaga kita eh. Lagi akong bumibili ng barbecue kahit hindi naman talaga ako mahilig sa barbecue. Para lang makita ka at makausap. Ngayon, gusto ko maging totoo. Handa ako manligaw sa'yo. Yun ay kung papayag ka. Edwin, sandali Hindi ko inaasahan to eh. Oo, hindi naman kita pipilitin eh. Basta, gusto ko lang ipaalam sa'yo na seryoso ako. Handa ako maghintay. Basta may pag-asa. Hindi kita masasagot sa ngayon. Pero sige, okay lang naman ligaw ka. Talaga? Pumapayag ka? Oo, pero ipapaalala ko lang sa'yo Mahirap akong ligawan. Mas mahirap pa ba kaysa sa pakikipaglaban sa mga aswang? Sira! Masayang masaya si Edwin nang umuwi siya sa kanila. Pakiramdam niya ay nakalutang siya sa alapaap. Nararamdaman din niyang nasa kanya ang lahat. Ang tapang, ang lakas, at ngayon ang posibilidad ng isang pag-ibig mula sa babaeng nagugustuhan niya. Ngunit pagkalipas ng 3 gabi ng kabilugan ng buwan, nagulantang ang buong baryo sa isang nakakakilabot na balita. 4 na katawan ang natagpuang patay sa gubat. Lahat ng ito ay wasak ang katawan, parang nilapa ng mababangis na hayop. Walang nakakita sa tunay na nangyari. Ngunit isang bagay ang sigurado. Bumalik na naman ang mga aswang sa pag-asik ng lagim. Paano nangyari yun? Bakit wala akong nakitang espiritu sa mga nagdaang araw? May kinalaman kaya dito ang bilog na buwan? Po? Bilog na buwan? Oo. Maaaring isa ito sa kahinaan mo, iyo. Wala kang makikita kapag panahon ng bilog na buwan. Kailangan dito malaman ng mga aswang. Dahil kung hindi... Ibig sabihin, Lolo Eli, kapag nalaman nila to, maaari nilang gamitin ang pagkakataon na to para magasik ng lagim. Eksakto! Nakuha mo, Edwin. Sa loob ng 3 gabi, naging malaya silang gumalaw dahil hindi mo sila nakita at di mo natulungan ang kanilang mga biktima. 4 ang napatay nila. Kawawa naman. Kung ganun, Lolo, dapat ako mag-ingat. Hindi pa huli ang lahat. Ngayong alam mo na ang limitasyon mo, kailangan nating humanap ng paraan para makabawi ka. Humanda talaga sa akin yung mga aswang na yan. Siya nga po pala, Lolo. Nakita niyo po ba yung batang kabuti? Hindi pa, iho. Masyado pa kasing maaga. Baka abala pa yun sa pagtulong sa tsuhin niyang lasinggero. Oh, andito ka na pala eh. Sabi ko na nga ba't magpapakita ka na naman eh. Edwin, wala dito si Chris. Sinong kausap mo? Si Chris Polo. Ayan oh, nandyan sa harapan niyo. Natigilan ang binata nang makita niyang wala naman talaga si Chris sa harap niya. Kinabahan siya bigla. Anak ng putya! Nasa panganib si Chris, Lolo! Kailangan ko siyang hanapin! Sige, magmadali ka! Mag-iingat ka, Apo! Kaagad na umalis si Edwin at nagtungo sa bahay ng tsuhin ni Chris. Ngunit hindi niya ron natagpuan ang bata. Ayon sa lalaki, kahapon pa ito umalis at hindi na bumalik. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Edwin. 1 buong araw nang nawawala ang bata. Pinuntahan niya ang lahat ng lugar na madalas tinatambayan nito. Ang malapit sa ilog, ang lumang kubo sa dulo ng baryo, pati na rin ang plaza kung saan mahilig maglaro ang bata. Pero wala siya roon. Huli niyang pinuntahan ang masukal na gubat kung saan madalas matagpuan ang mga bangkay ng mga biktima ng aswang. Habang naglalakad, paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng bata, ngunit
walang sumasagot. Chris! Chris! Chris, nasan ka? Chris! Napahinto siya bigla nang marinig ang isang tinig na humihingi ng saklolo mula ito sa malayo. Mabilis niyang pinakiramdaman ang paligid. Sinubukan niyang tukuyin ang eksaktong direksyon ng tinig. Nang matiyak niya kung saan ito nanggagaling, agad siyang tumakbo. Hindi alintana ang mga matutulis na sanga at ang mabababang punong kahoy na humaharang sa kanyang daraanan. Chris, nandyan na ako, sandali lang! Paparating na ako! Habang papalapit siya, mas lumilinaw ang tinig ng batang humihingi ng tulong. Ngunit may kung anong kilabot ang gumapang sa kanyang katawan. Hindi lang ito basta sigaw ng takot. May halong pagmamakaawa at mas lalong lumakas ang kutob niyang hindi lang si Chris ang nasa gubat na yon. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Chris! Chris, dito! Kuya, salamat na dito ka. Inahabol ako ng 2 malalaking taong bayawak. Ano? Mga taong bayawak? Nasaan? Yan po! Humarap si Edwin at nakita niya ang 2 abwak na humahabol sa bata. Ngunit nang makita siya ng mga ito, agad itong napaatras. Kita sa kanilang mga mata ang matinding takot. Agad silang nagkutkot sa lupa ng mabilis at sumuot doon. Agad naman silang sinundan ni Edwin. Mabilis na tinahak ang masukal na gubat. Ngunit kahit na anong pilit nilang abutan ang mga ito, hindi na nila nagawa dahil mabilis ang mga abwak at nakasuot pa sa ilalim ng lupa. Wisit! Nakatakas na sila! Huminto si Edwin at ang kanyang kamao ay mahigpit na nakasara. Ramdam niya ang matinding inis dahil hindi niya nagawang pigilan ang mga abwak. Wisit kayong mga abwak kayo! Paano nangyari yun? Akala ko, sa gabi lang sila lumilitaw. Kuya, salamat. Ang akala ko talaga, katapusan ko na, kuya. Natakot talaga ako. Chris, paano ka nila nakuha? Kasi kuya, nakita ko kahapon na may dinaki pa mga peking pulis. Sinundan ko sila, sakay ng bike ko. Mabagal sila nagpapatakbo ng sasakyan nila hanggang pumasok sila sa gubat. Hindi ko namalayan na nahulog na pala ako sa patibog nila. Inuwa nila ako para gamitin laban sa'yo, kuya. Nakita ko pa kung paano nila katayin ng isang tao doon. Niluto nila tapos kinain. Mga demonyo sila. Saan eksaktong lugar sa gubat yan? Sa pinakadulo ng hilagang gubat, kuya. May kampo sila ron eh. Malayo yun sa kabihasnan. Kahit anong sigaw mo, walang makakarinig sa'yo. Pero, paano ka nakatakas? Tinulungan ako ng mga kasama ko ron dahil ako raw ang pinakabata at pinakamabilis sa tumakbo. Akala ko mahahabol na nila ako eh. Ayoko maging pagkain nila. Natatakot ako, kuya. Mabuti na lang talaga dumating ka eh. Pero, anong ginagawa mo ba dito sa gubat? Ano pa nga ba? E di hinahanap kita. Nakita ko kasi ang espiritu mo eh. Kuya, tulungan natin yung mga taong nandun. Kawawa sila. May mga pamilya sila naghihintay sa kanila. Yung mga pulis. Totoo, kuya, nagpapaggaplan silang mga pulis. Madami sila dun. Parang isang buong baryo ng mga aswang. Yung mga inuhuli nilang mga drogista kuno, kinakarni nila at pinagsasalu-saluan kapag gabi. Nagsimula ng maglakad ang 2, papunta sa hilagang gubat na sinabi ni Chris. Tahimik ang buong paligid. Tanging mga huni lang ng ibon at kaluslos ng mga dahon ang kanilang naririnig. Ramdam ng binata ang kakaibang enerhiya sa lugar. Habang papalapit sila sa kampo, tinapik ni Edwin si Chris at sumenyas na dahan-dahan silang lalapit. Nagtago sila sa likod ng isang makapal na halaman at sumilip. Doon nila nakita
ang nakaririmarim na tanawin. May mga tao na nakatali sa puno, sugatan at halos wala ng malay. Ang ilan ay patay na at ang kanilang mga katawan ay gutay-gutay. Halatang pinagpiestahan ng mga halimaw. Nasa gitna naman ng kampo ang isang malaking tulyasi na may nilulutong lamang loob ng tao. At ang amoy ay halos magpasuka kay Chris. Yak! Nakita mo na, kuya? Di ba tama at sinabi ko sa'yo? Mga demonyo talaga sila. Kailangan may gawin tayo bago pa nila tuluyang katayin ng mga natitira pang buhay. Doon sa kubong yan, kuya. Madami pa silang biyag doon. Nandun din yung mga pulis na ginagaya nila. Nagmasid si Edwin sa paligid. May 3 anino na mga bantay na naglalakad paikot sa kampo. Sa araw, mahina ang mga aswang, pero hindi ibig sabihin ay hindi sila delikado. Kailangan nilang kumilos ng maingat. Chris, dito ka lang ha. Huwag kang lalabas dito hanggat hindi ko sinasabi. Naiintindihan mo? Oo, kuya. Dahan-dahang lumabas si Edwin mula sa kanyang pinagtataguan. Mabilis siyang sumugod sa unang bantay. Hinagisan niya ito ng bato upang makuha ang atensyon nito. Nang lumapit ang aswang upang siyasatin ang pinagmulan ng ingay, biglang sinunggaban ito ni Edwin mula sa likod at tinakpan ang bibig nito bago pinilipit ang liig. Bumagsak ang lalaki nang walang ingay. Ang pangalawang bantay naman ay nakatalikod at mukhang inaantok. Sinamantala ito ni Edwin. Lumapit ng dahan-dahan at hinatak ito, sabay suntok sa liig. Nawalan ito ng buhay kagad. Pero bago pa niya matumbok ang pangatlong bantay, isang malakas na kaluskos ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Napalingon siya at nakita si Chris na nadulas at nahulog sa mga tuyong sanga. Kuya! Chris! Anak ng putya, bakit ka sumunod? Biglang nagkagulo sa kampo. Narinig ni Edwin ang isang malakas na singasing. Senyales na nagising na ang mga halimaw. Mabilis siyang tumakbo pabalik kay Chris. Pero bago pa niya ito maabot, 3 malalaking lalaki ang lumabas sa kubo. Ngumisi ang isa sa mga ito habang unti-unting nagbabago ng anyo. Lumalaki ang katawan at nagkakaroon ng matatalim na kuko. Naging makapal din ang kanilang balat na parang sa isang bayawak. Binunot ni Edwin ang kanyang itak na dating pagmamay-ari ng kanyang yumaong ama. Handa siyang makipaglaban, 1 laban sa 3, para sa buhay ng mga inosenteng tao mula sa kampo ng mga halimaw. Chris, gawin mo lahat para mapalaya mo yung mga biyag. Ako nang bahala sa mga demonyong to. Gawin yun lahat para makatakas kayo. Naiintindihan mo, Chris? Agad na sumugod ang mga aswang, subalit bigo sila dahil bawat salakay ay naiiwasan lang sila ni Edwin. Mabilis at malakas ang binata. Kasing lakas ito ng isang dambuhalang oso. Di nagtagal ay may mga abwak na lumapit pa at agad na nagsisugod. Ngunit dahil na rin sa bilis ng binata, isa sa mga yon ang malakas niyang sinipa sa dibdib. Lumipad ang aswang pabalik sa pinanggalingan nito, pasadsad sa lupa at tumama sa isang malaking puno. Nabali pa ang katawan nito sa lakas ng impact. Isa pang aswang ang sumubok na umatake mula sa likuran, pero napansin ito ni Edwin sa gilid ng kanyang mata. Umiwas siya sa huling segundo at mabilis na ginamit ang kanyang matalas na itak. Isang mabilis at malalim na hiwa ang tumama sa leeg ng halimaw. Napatili ito bago tuluyang bumagsak, nangisay sa lupa at wala ng buhay. Samantala, si Chris ay gumapang naman papunta sa mga biyag. Mabilis naman niyang nabuksan ang kubo. At nang magawa niya yon, isa-isa niya silang pinakawalan. Habang abala si Edwin sa pakikipaglaban sa mga aswang, abala naman ang mga pulis sa pagpapalaya sa iba pang bihag. Nang makalag ang mga tali, agad na nagtakbuhan ang mga tao
upang makatakas. Lumabas din si Chris upang igiya sila patungo sa ligtas na daanan pauwi sa baryo. Samantala, nagpaiwan naman ang mga tunay na pulis na ginagaya ng mga abwak. Hindi nila kayang panoorin lang si Edwin na mag-isang lumaban sa mga halimaw. Siya ang nagligtas sa kanila, kaya nararapat lamang na tulungan nila ang binata. Agad silang naghanap ng anuman sandatang maaaring magamit. Kinuha nila ang mga itak ng mga aswang, habang ang iba naman ay humawak ng malalaking kahoy. Kapag may bumabagsak na aswang, agad nila itong pinagtutulungan hanggang sa matiyak na wala na itong buhay. Sa matindi at madugong labanan na yon, mahigit 20 aswang ang kanilang napatay. Ang ilan sa mga natira ay tumakbo upang tumakas. Hindi na hinabol pa ni Edwin at ng mga pulis ang mga ito. Mahalaga sa kanila ay nailigtas nila ang buhay ng mga bihag. Nang makauwi na sila sa kanilang baryo, nagulantang ang mga tao sa dala nilang balita, pero agad ding nagbunyi ng parangalan ng mga pulis si Edwin bilang isang bayani. Humingi rin ng dispensa ang kapulisan sa ginawa ng mga peking pulis na mga abwak pala na kumitil ng mga buhay ng mga residente sa baryo. Tumayong testigo ang mga taong nakaranas ng pambibihag sa kamay ng mga aswang. Isinalaysay ang kanilang mga pinagdaanan at nagpatunay sa kasamaan ng mga halimaw. Dahil sa pangyayari, nagkaisa ang mga kalalakihan sa baryo upang palakasin ang seguridad ng kanilang lugar. Samantala, mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa ginawa ni Edwin. Nang mabalitaan ito ni Selena, hindi niya napigilan ang matinding pag-aalala para sa binata. Edwin, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan, ha? Oo, Selena. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako nasaktan eh. Mabuti naman kung ganon. Nag-alala ako sa'yo ng sobra nung nabalitaan ko ang nangyari mula kay Chris. Ibig bang sabihin ng pag-aalala mo takot kang mawala ako? Kahit sino naman mag-aalala sa'yo eh. Di ba, Mang Eli? Ha? Oo. Nasali pa tuloy ako sa lambingan nyo. Makaalis na nga at magre-repack pa ako ng mga uling. Ay nako, ang kabataan talaga ngayon. Ay, aminin mo na kasi ate, takot kang mawala sa'yo si Kuya Edwin. Pero huwag kang mag-alala, dahil masamang damo yan. Matagal mamatay yan. Tumigil ka dyan, Chris, ha? Pasmado na naman ang bunganga mo eh. Ate, sagutin mo na lang kasi yan si Kuya Edwin. Oo nga naman. Baka pwedeng sagutin mo na ako, Selena. Alam mo, Edwin, matagal ko nang alam na totoong nararamdaman mo para sa akin. Pero gusto kong siguraduhin na seryoso kan talaga. At sa lahat ng ginawa mo, napatunayan kong ikaw ang tipo ng taong hindi lang matapang, kundi may mabuting puso. Ibig sabihin ba niyan Oo, Edwin. Sinasagot na kita. Yes! Ayos! Sa wakas, sinagot na ako ni Selena! Thank you, Lord! Uy, ang saya-saya. Sa wakas, sinagot ka lang ni Ate Selena. Salamat, Selena, ha? Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Basta, Edwin, ha? Huwag kang magbabago. Ipangako mo yan. Oo, pangako. Iingatan kita. Katulad ng pag-iingat ko sa mga taong mahalaga sa akin. Masaya ang mga sumunod na mga araw para kina Edwin at Selena. Sa wakas, nagkaroon ng katahimikan ang kanilang baryo matapos ang matinding laban sa mga aswang. Pero hindi nagtagal ang kanilang kapayapaan dahil isang gabi, bigla na lang sumugod ang mga aswang. Agad na nagkagulo. Marami ang nasaktan at namatay dahil tila hindi nakapaghanda ang mga tao. Naging kampante sila sa ilang gabing tahimik ang baryo. Sa pagkakataong ito, hindi na patago ang mga halimaw. Lantaran na silang sumugod sa baryo. Naghahasik ng lagim
at walang takot na kumakain ng tao. Halos gabi-gabi, may nadaragdagan sa listahan ng mga biktima at kahit anong paghahanap ni Edwin, hindi niya mahuli ang mga salarin. Tanging mga bangkay na lang ang kanilang natatagpuan tuwing umaga. Habang abala siya sa ginagawang pag-aasikaso sa mga napatay ng aswang, biglang lumapit sa kanya si Tekla. Hay, salamat. Mabuti naman at na-corner din kita, no? Tekla, bakit ba? May problema na naman ba tayo? Anong problema ang sinasabi mo? May utang ka pa sa akin di mo pa nababayaran, ha? Hindi mo ko sinipot. Pambihira ka naman oh. Hindi mo nabalitaan? Busy ako kakahunting sa mga aswang. Hindi. Malay ko ba dyan? Naku, imposible namang wala ka na balitaan, kuya. Ikaw pa naman ang number 1 na marites dito sa lugar natin. Hoy, tigil-tigilan mo ang kutong lupa ka, ha? Hindi ako marites. Tsaka anong kuyang sinasabi mo? Hindi ako lalaki. Girl ako. Lo, girl daw oh. Tumigil ka na dyan, ha? Kukurutin na kita. Tsaka, hindi naman ako lumapit dito para maningil agad-agad, no? Gusto ko lang naman kayong imbitahan sa birthday ko. Kailan ba yun? Mamayang hapon. Punta kayo, ha? Abay, syempre naman. Pupunta kami. Kainan yun eh. Ikaw talaga oh. Basta handaan. Mabilis ka. O basta, alam nyo na ngayon, imbitado kayo sa birthday ko. Asahan ko kayo, ha? Lalo ka na, Papa Edwin. Babu! Pagdating ng hapon, sabay na nagpunta si Edwin at Chris sa bahay ni Tekla. Isinama na rin ng binata si Selena at hindi naman yun inaasahan ni Tekla. Happy birthday sa'yo, ate. Teka, Edwin. Sino siya? Nobya ko, si Selena. Ano? Taken ka na? Ilang araw pa lang naman eh. Ganun ba? Naku, hindi mo naman sinabi na may dadalhin ka palang ibang kasama. Edwin, uuwi na lang ako. Kayo na lang ni Chris ang pumasok. Teka. Sasama kami sa pag-uwi kung hindi ka tutuloy. Pero... Oo na, sige na, wag ka lang umeksena. Pumasok na kayo. Nandito ka na eh. Salamat, Kuya Tekla. Naka-false eyelashes, naka-dress na mint green, kuya ang tawag mo? Sipain kaya kita dyan. Pasmadong bibig ng batang ito. Hindi kita pakainin dyan eh. Pasalamat ka lang dito si Papa Edwin. O sige na, kumain na kayo habang mainit pa ang pagkain. Pumasok si Edwin, si Lina at Chris sa loob ng bahay ni Tekla. Nasa mesa na ang maraming putahe. Inihaw na manok, adobong baboy, pansit at iba't ibang kakanin. Agad na kumuha si Chris ng plato at nagsimulang kumain ng buong gana. Ayos! Ang sarap talaga nito! Lalo na tong adobo! Salamat ha! Masarap yan kasi may special na sangkap. Sekreto ng pamilya namin. Tahimik namang naupo si Selena sa tabi ni Edwin. Halatang hindi pa rin komportable sa presensya ni Tekla. Samantalang si Tekla naman ay panay ang sulyap kay Edwin. Tila sinusukat ang reaksyon ng binata. Edwin, hindi mo ba napapansin? Parang ang init ng tingin niya sa'yo. Hayaan mo na. Sanay na ako dyan. Malakas kasi ang tama niyan sa akin eh. Ano yon? May sinasabi ka? Wala. Masarap tong pagkain. Talaga? O sige, kain lang kayo ng kain ha. Teka Tekla. Nasaan nga pala ang mga bisita mo? Nako, parating na mga yon. Tsaka, huwag mo silang intindihin. Mas okay na rin para kayo ang makauna na kumuha ng mga bagong luto ng pagkain. Ganun ba? O sige na, kumain lang kayo ng kumain dyan. Habang kumakain, ay panay naman ang sulyap ni Tekla kay Selena. Panakaw-nakaw niya itong tinataasan ng kilay, pero ngiti lamang ang isinusukli ng dalaga, kaya lalo siyang naiinis. Hindi nagtagal,
ay dumating na nga ang mga bisita ni Tekla. Karamihan ay mga kilala ni Edwin, kaya napasarap sila ng kwentuhan at inuman. Pansamantalang itinabi ni Edwin ang tungkol sa mga aswang at hinayaang magsaya ang sarili sa gabing yon. Habang si Selena ay pumunta sa likuran upang maghanap ng banyo, agad niyang natuntun ito at nagmamadaling pumasok dahil ihing-ihi na siya. Nang matapos siya ay lalabas na sana pero nakalak ang pinto. Kahit na anong ikot niya ay ayaw nitong bumukas. May tao ba riyan? Pakibuksan naman oh! Nalak ako dito sa loob! Halos mapaos na si Selena sa kakasigaw para humingi ng tulong, pero tila walang nakakarinig sa kanya. Ano ba? Palabasin niyo ako dito! Tulong! Nalak ako dito sa loob ng CR! Tumigil si Selena at sumandal na lamang sa pader. Maghihintay na lamang siya na may taong magpupunta sa banyo. Ilang minuto lang ay bumukas ang pinto, kaya kagad lumapit si Selena. Pagkabukas ay bumungad ang malditang pagmumuka ni Tekla. Nakahalukip-kip at nakataas ang kilay. Bakit mo ako ikinulong dito? Wala naman akong kasalanan sa iyo ah! Anong wala? Meron. Malaki ang kasalanan mo sa akin, no? Pero, ngayon lang tayo nagkita. Paano ako nagkasala sa'yo? Dahil inagaw mo sa akin ang Edwin ko. Yun ang kasalanan mo. Hindi ko siya inagaw sa'yo. Wala rin naman ako nabalitaan na may iba siyang kasintahan. Ikaw lang naman yata nag-a-assume na pag-aari mo siya, ate. Walang sa'yo. Akin lang si Edwin. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko isusumbong kay Edwin ang ginawa mo sa akin. Basta, pakawalan mo na ako dito. Ha? Akala mo ba? Basta-basta na lang kitang pakakawalan? Hindi mo naiintindihan, Selena. Matagal ko lang mahal si Edwin. Tapos bigla ka nalang susulpot dito at aangkinin siya? Ate Tekla, hindi mo kailangan gawin to. Kung mahal mo talaga si Edwin, bakit mo siya pipilitin? Hindi mo ba naiintindihan na hindi mo siya mapipilit na mahalin ka kung hindi ka niya talaga gusto? Teka, saan ka pupunta? Hindi pa ako tapos sa'yo, no? Aray! Bitiwan mo ang braso ko! Eh, paano kung ayaw ko? Sisigaw ako! Subukan mo! Tekla! Pambira ka! Ano ginagawa mo? Bitiwan mo si Selena! Marahas na hinawakan ni Edwin ang braso ni Tekla at itinulak ito palayo. Nakakunot ang noo niya at matalim ang tingin sa bakla. Ikaw pa mismo nagpumilit na papasukin kami rito. Hindi ko alam na may masama ka palang binabala kay Selena. Sana pala, hindi na lang kami tumuloy. Teka, Edwin, hindi. Mali ka lang iniisip mo. Anong mali? Nagmamaang-maangan ka pa ngayon, kitang-kita na nga. Salamat na lang sa imbitasyon mo, ha. Pero ito na ang huling beses na magkakausap tayong dalawa. Dahil simula ngayon, wag ka na makalapit-lapit o makikipag-usap sa akin. Tara na, Selena. Nag-aalangan man, sumunod ang dalaga kay Edwin, pero hindi niya maiwasang mapatingin sa batok ni Tekla. May kung anong kakaiba sa balat nito. Teka! Ano yung nasa batok mo, Tekla? Ha? Ano ba pakialam mo? Kung ano-ano nakikita mo? Totoo ba yan? Paki mo ba dito? Tahimik na lumayo ang dalawa. Iniwan si Tekla na nasa tapat ng banyo. Agad nilang tinawag si Chris na hindi pa tapos kumain. Halika na, Chris. Aalis na tayo. Ha? Bakit? Sayang naman itong mga pagkain, oh. Bahala ka na nga riyan. Basta uuwi na kami ni Selena. Uy, teka lang, Kuya Edwin. Hintayin niyo ako. Sandali. Habang naglalakad sina Edwin sa madilim na daan, biglang may narinig silang kaluskos mula sa ilalim ng lupa. Napahinto sila at nagmasid. Tila may kung anong gumagapang sa ilalim ng lupa. Mabilis ito. Kuya, nararamdaman niyo ba yun? Ano yun? Bago pa makasagot ang binata,
ay biglang umumbok ang lupa sa kanilang harapan. Nabitak ang lupa at may isang higanting bayawak ang lumitaw. Edwin! May halimaw! Chris, dumistansya ka! Humawa ka sa akin, Selena. Diyan ka lang sa likod ko. Kuya, ano gagawin natin? Kung akala mo matatakot mo kami, nagkakamali ka, halimaw! Mabilis na inatake ito ni Edwin, pero mabilis itong nakailag. Tumalon ito sa gilid at nanlilisik ang mga matang nakatutok kina Chris at Selena. Lumabas ang mahaba nitong dila at matutulis na mga pangil. Sumugod ang abwak at sa bilis nito, naabot nito si Selena. Nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang braso. Dahil sa nangyari, labis na nagalit si Edwin, kaya pumulot siya ng malaking bato at buong puwersa niyang binato ang aswang. Napahiyaw ito sa sakit. Hindi na hinintay ni Edwin na makabangon ang halimaw. Agad niya itong sinugod at inundayan ng sunod-sunod na suntok. Pero natigilan siya nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Chris. Kuya Edwin! Si ate! Agad na nakapulot si Edwin ng may kalakihang sanga ng kahoy na may matulis na dulo at nasaksak niya sa tagiliran ang aswang. Saka mabilis na tumakbo si Edwin papunta sa kinaroroonan ng dalawa. Selena! Selena! Takot yata sa dugo si ate Selena, kaya hinimatay. Tara na, kailangan natin magamot ng mga sugat niya. Hala, nakatakbo ang aswang, kuya! Nakatakas! Hayaan mo na siya. Nasaksak ko siya sa tagiliran. Hindi na magtatagal yon. Ang mahalaga ngayon ay magamot natin si Selena. Binuhat ni Edwin si Selena at dineretso sa kanilang bahay para magamot ng kanyang lolo Eli. Oh! Justin, mga bata ere! Ano nangyari? Bakit duguan kayo? Lolo Eli, may nakalaban po akong aswang at pinuntirya po niya si Selena. Gamutin niyo po ang sugat niya. O siya, sige. Ihiga mo muna dito sa upuan at kukunin ko lang ang panlinis at panggamot ko niyan. Marunong po pala kayo manggamot, Lolo Eli? Albularyo po kayo? Hindi. Marunong lang ako manggamot dahil natuto ko sa asawa ko noon. Siya ang tunay na manggagamot. Nagising si Selena 10 minuto matapos siyang magamot ni Mang Eli. Kita sa kanyang muka ang matinding takot habang nakatitig sa kanyang braso. Pasensya na, Selena. Hindi agad kita naprotektahan kanina. Nasugatan ka tuloy ng halimaw na yon. Ayos lang, Edwin. Pero, nasa na ang aswang? Ano na nangyari sa kanya? Nakatakas siya. Pero sigurado kung hindi siya magtatagal. Malubha ang natamo niyang sugat mula sa akin. Hindi mo siya pinatay? Pero paano kung bumalik siya? Huwag kang matakot, Selena. Hindi ko hahayaang masaktan ka ulit ng kahit na sino pang aswang. Sisiguraduhin ko mapapatay ko sila bago ka pa nila mahawakan. Salamat, Edwin, ha? Siya nga pala. Uuwi na ako. Teka, kaya mo na ba? Oo, kaya ko na. Salamat sa lolo mo, ha? Umalis na si Selena. Umuwi na ito sa inuupahan niyang bahay. Samantala, kinabukasan, muling nagulantang ang mga taga-baryo nang mabalitaang patay na si Tekla. May hinala ang madami na pinatay ito ng mga kawatan dahil nakitang may saksak ito sa tagiliran at natagpuang wala ng buhay sa labas ng gate. Pagsapit ng hapon ay napagdesisyonan ni Edwin na bisitahin si Selena upang tignan ang sugat at bumili na rin ng ulam na barbecue. Habang tinataak ang daan papunta sa bahay ni Selena, ay nakita niya ang dalaga na mabilis ang mga akbang, kaya hinabol niya ito. Selena, sandali! Saan ka pupunta at parang nagmamadali ka? Baka mapano yung sugat mo. Pupunta ako sa mga pulis, Edwin. Ha? Bakit? Ano nangyari? Tsaka bakit ka umiiyak? Edwin, si Mama. Tinangay ng mga lalaking hindi ko kilala. Ha? Bakit daw? May atraso ba ang mama mo sa ibang tao? Wala, Edwin. Mabait ang mama ko. Ako talaga ang pakay ng mga lalaki.
Pero si Mama ang naabutan nila sa bahay nung bumili ako ng gamot para dito sa sugat ko. Kung ganun, paano mo nalaman na ikaw ang pakay nila? Nag-iwan sila ng sulat. Ang gusto nila, palitulo kami ni Mama. Bakong anong gawin nila sa mama ko, Edwin? Huwag naman sana. Nandiyan ba sa sulat kung saan kayo magkikita? Oo, sa gubat daw. Hindi kaya mga aswang na naman ang dumukot sa nanay mo? Parang ganun na nga, Edwin. Huwag ka mag-alala. Hahanapin ko sila. Babawiin natin ang mama mo ng buo. Sasama ako sa'yo. Huwag na. Ako na lang. Delikado yun para sa'yo. O sige, basta kailangan mong iligtas ang mama ko, ha? Mangako ka sa akin, Edwin. Oo, pinapangako ko si Lina. Kuya! Kuya! Oh, mabuti naman at tumubo ka na batang kabuti. O anong balita? Si Lolo Eli, kinuha ng 3 malalaking lalaki. Ano? Sino naman sila? Hindi namin kilala, kuya. Ngayon ko lang din siya nakita. Ikaw ang kailangan nila eh. Pero dahil wala ka, pinakawalan nila ako para sabihin sa iyo ang nangyari at kung saan mo sila pwedeng puntahan. Saan daw? Sa gubat daw. Doon mismo sa pinuntahan natin doon. Posible kayang iisa lang ang may kagagawa nito, Edwin? Tama ka, Selena. Posible nga. Gumaganti sila dahil sa huling sagupaan namin. Anong gagawin natin? Ako ang habol nila. Kaya ako rin ang kailangang humarap sa kanila. Pero Edwin... Wala na tayong pagpipilian, Selena. Kailangan ko silang iligtas. Si Lolo, siya na lang ang natitira kong pamilya. Hindi ko hahayaang pati siya ay mawawala sa akin. Sige, sasamahan na kita. Hindi nga pwede, Selena. Baka mapahamak ka lang dun. Hindi ko rin kaya kung mawawala ka sa akin. Sige na, Edwin. Hindi ako mapapalagay hanggat nandito lang ako sa bahay. Payagan mo na ako. Gusto ko rin masiguro na buhay ang mama ko. Alam ko rin naman na hindi mo ako pababayaan, di ba? Anak ng... Oh, sige na nga. Basta ipangako mong hindi ka aalis sa tabi ko, ha? Salamat. Tara na. Teka, nasan si Chris? Bakit biglang nawala ang batang yun? Ha? Hindi ko rin napansin eh. Abat, talaga palang kabuti siya, no? Pasulpot-sulpot lang. Mas mabuti ngang wala siya. Tara na. Hindi na ba tayo tatawag ng pulis? Wag na. Ayoko may ibang madadamay. Ako lang naman ang kailangan nila eh. Pero mas mabuti may mga pulis, Edwin. Mas ligtas tayo kung may backup. Selena, wag mo mamalitin tong kasintahan mo. Kasing tigas yata ito ng bato. Yan ka na naman eh. Inaatake ka na naman ang pagkahambog mo eh. Totoo yun. Tsaka wag ka mag-alala. Ililigtas natin sila. Naglakad na sila at pagkaraan ng ilang oras, narating na nila ang loob ng gubat. Naging mapagmatsyag si Edwin dahil ramdam niya ang presensya ng mga aswang. Edwin, bakit ang tahimik? Nandito ba talaga sila? Shh! Huwag kang maingay. Nandyan lang sila. Nagmamatsyag sa atin at naghihintay na magandang pagkakataon para umatake. Dito ka lang, ha. Diyan ka lang sa likod ko. Huwag kang bibitaw sa akin. Oo, Edwin. Papalubog na ang araw, ngunit wala pa rin kahit isang aswang ang nagpapakita sa kanila. Alam ni Edwin na mas nagiging mabagsik ang mga halimaw sa gabi, kaya inihanda niya ang sarili para sa hindi maiiwasang labanan. Hanggang sa nakarinig na sila ng malalakas na mga kaluskos. Edwin, may mga kaluskos. Nandiyan na sila. Selena, mga tuso sila. Alam nilang mas malakas sila pagsapit ng gabi, kaya hindi sila nagpapakita kanina. Kaya mo ba silang talunin lahat, Edwin? Kakayanin, alang-alang sa inyo. Sa isang iglap, biglang lumitaw mula sa kadiliman ang isang aswang na abwak. Mayabang itong nakatayo, nakangisi, habang nakatitig sa kanya. Nasaan ang lolo ko at nanay ni Selena? Ilabas niyo sila! Unang inilabas ng mga aswang ang ina ni Selena. Nakatali ang mga kamay sa likuran at halatang mahina na
dahil sa takot at pagod. Napasigaw si Selena, ngunit maigpit siyang hinawakan ni Edwin upang pigilan itong sumugod. Maya-maya pa, muling nagsalita ang aswang at sinabing ilalabas lang nila si Mang Eli kung maibibigay ni Edwin ang kapalit. Tumingin ito sa binata at itinuro ang suot niyang agimat bilang kapalit sa buhay ng kanyang lolo. Huwag kang pumayag, Edwin. Hindi maaari ang gusto nila. Kapag ginawa mo yon, lahat tayo dito ay mamamatay. Pero yun lang ang paraan, Selena, para patakasin nila ng buhay si lolo. Tama ka. Makakalabas nga ng buhay ang lolo mo. Pero anong mangyayari pagkatapos? Pag-isipan mo mabuti, Edwin. Anong gusto mong gawin ko? Hahayaan kong patayin nila si lolo? Hindi sa ganun, Edwin. Mag-isip na lang tayo ng paraan para iligtas silang dalawa. Tama ka, Selena. May iba pang paraan para mailigtas sila. Pwes, yun ang gawin mo. Pagkatapos itong gagawin ko, ilabas niyo si lolo at hayaan niyong makaalis sila ng ligtas. Nakahanda na siyang gawin ang kinakailangan, ngunit nanatiling mapagmatsyag, handang lumaban kung sakaling hindi tumupad sa kasunduan ang mga aswang. Pero iba ang ginawa ng binata. Anong ginagawa mo, Edwin? Mapapahama ka lang. Ako ang kailangan nila. Kaya ang pakiusap ko sa iyo, Selena, pagkatapos itong gagawin ko, iligtas mo sila at lumayo kayo sa abot ng iyong makakaya. Pero ikaw, lalaban ako gamit ang sarili kong lakas. hindi, wag. Hindi ako papayag. Akin na yung agimat. Ako na lang ang magbibigay sa kanila. Mabilis nitong inagaw ang agimat kay Edwin. Palabasin niyo na si Mang Eli. Heto, kunin mo na ang kwintas. Lumabas ang isang aswang na hawak si Mang Eli. Edwin na po! Bakit mo binigay sa kanya kwintas? Hindi mo dapat binigay sa kanya yan! Lolo Eli, wala na tayong ibang pagpipilian. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Hawak na ng aswang ang anting-anting at biglang lumakas ang hangin sa paligid. Isang nakakakilabot na enerhiya ang bumalot sa paligid na parang may mas malaking panganib na paparating. Edwin, hindi mo naiintindihan. Kapag napunta yan sa kanila, mas lalakas sila. Hindi mo na sila matatalo. Hindi naman po ako magpapatalo sa kanila, Lolo. Sa isang iglap, unti-unting nag-iba ang anyo ng pinuno ng mga aswang. Ramdam ni Edwin ang matinding presensya ng kasamaan, ngunit hindi siya natinag. Alam niyang wala nang atrasan ito. Lalaban siya hanggang sa huli. Pero nang subukan niyang sumugod, nakaramdam siya ng pananakit ng kanyang tagiliran. Nang kanyang lingunin, nakita niyang may nakatarak na matalim na kuko. Selena, bakit mo ito ginawa? Dahil matagal na akong kabilang sa kanila, Edwin. Biglang naging abwak si Selena. Unti-unting naglaho ang maamo at maganda nitong muka. Napalitan ng malamig at matalim na ekspresyon. Naging masaya akong makasama ka, Edwin. Ngunit hindi ko maaaring talikuran ang tunay kong pagkatao. Kung ganun, pinaglaruan mo lang pala ako. Sa wakas, nahulog ka rin sa aking patibong. Walang hiya ka. Napakahina mo, Edwin. Sa magandang babae ka lang pala titiklop. Hayop ka. Wala kang puso. Wala kang utang na loob. Simula nang makilala kita, wala akong ginawa kundi mahalin ka. Pero lihim mo na pala akong tinitira sa likod. Ginamit mo lang ako. Mas wala kang puso dahil pinatay niyo ang mga kalahi ko. Ginawa ko lamang kung ano ang alam kong tama. Wala ka ng agimat. Nasa amin na nagbibigay ng lakas at proteksyon sa'yo. Wala ka ng laban sa amin ngayon. Hayop ka! Ibalik mo sa akin yan!
Biglang inagaw ulit ni Selena ang agimat at dinurog ito. Sandali! Bakit ang daling nadurog nito? Dahil hindi naman yan ang totoong pangil ng oso. Akala mo ba, kailangan marunong manloko ng tao? Masyado mo kong minaliit, Selena. Nanlaki ang mga mata ni Selena nang ilabas ni Edwin ang totoong agimat. Pero maya-maya, may inilabas itong pulbos at itinapon sa mukha ng babaeng abwak. Ah! Anong ginawa mo, Edwin? Ha! Laso niyan na pwede mong ikamatay, hayop ka, at ng mga kalahi mo. Matagal na namin pinaghandaan yan. Salamat sa mga kasangkapan na iniwan ni tatay at nagamit ko to laban sa'yo. Sa tingin mo ba, ay susugod ako mag-isa ulit dito nang hindi handa? Hindi naman sana para sa'yo yan eh. Para sana yan sa gustong kumuha ng anting-anting. Pero hindi ko akalain na ikaw pala mismo ang pinuno nila. Kaya pasensya na dahil mas mautak ako kaysa sa inaakala mo. Hayop ka! Pinaniwala mo ko! Patas lang tayo, Selena. Dahil pinaniwala mo rin akong totoo ka at mahal mo ko. Narito ang totoong anting-anting. At kailanman, hindi ko to ibibigay kahit na kanino. Kahit lolo ko nga, hindi ko pinapahawak to eh. Kayo pa kaya? Mautak tong kalaban nyo. Patayin sila! Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang. Subalit isa-isang napatumba ni Edwin ang mga yon. Nakita niyang susugurin ang lolo Eli niya. Kaya mabilis siyang tumakbo. Sinalubong ng malakas na suntok ang babaeng aswang. Halos lahat sila ay nakahandusay sa lupa at namimilipit sa sobrang sakit. Hayop ka! Mamatay ka na, Selena! Ang mga natitirang aswang, halos sabay-sabay silang sumugod. Pero bigla silang natigilan nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Dumating si Chris, kasama ang maraming pulis. Walang nakaligtas na buhay sa mga aswang, maliban kay Selena, na unti-unti na ring nanghihina. Hayop ka! Minahal kita nang higit pa sa buhay ko. Pero niloko mo ko, Selena. Niloko mo ko. Isa kang abwak na pumapatay ng mga tao. Ito na ang katapusan ng lahi mo, Selena. Hindi! Hindi matatapos ang lahi namin, Edwin. Kahit ako na ang huli ngayon at mapatay mo ko, may iba pang maghihiganti! Wala na. Tinitiyak kong hanggang dito na lang yan. Wala nang babalik pa. Wala nang ibang susunod sa yapak nyo. Nagkakamali ka. Hindi mo alam, Edwin. Hindi mo alam. Hayop ka. Katapusan mo na! Sa huling oras ng kanyang buhay, isang nakakakilabot pa rin ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Selena bago siya tuluyang namatay. Nang mamatay ang aswang, sinimulan na nilang iligtas ang iba pang mga bihag hanggang sa makita ni Edwin ang isang pamilyar na muka. Ang muka ni Selena. Nilapitan niya ito at agad niyang napansin na tila nangihina. Selena! Miss, ikaw ang totoong Selena? Opo. Ikaw. Kilala kita. Ikaw yung nagligtas sa akin noon. Nung unang gusto nila akong bihagin. Oo, ako nga yun, miss. 2 beses na kitang iniligtas. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Huwag mong alalahanin yun. Ang mahalaga, ligtas ka na. Marahang binuhat ni Edwin ang totoong Selena. Nang makita niyang nangihina ito, agad nila siyang dinala sa ospital upang magamot, lalo na't labis itong natroma sa nangyari sa kanya. Ang Selena pala na niligawan at nakakasama ni Edwin ay isang huwad at siya ang pinuno ng mga abwak na nagpanggap lang na Selena dahil nalaman ng mga ito na may paghanga ang binata sa babae. Kaya't ginamit nila ang pagkakataon na yon
para mapalapit kay Edwin at magawa niya ang kanyang maitim na plano. Habang nagpapagaling si Selena sa ospital, muling bumalik ang kapayapaan sa kanilang baryo. Sa tulong ni Edwin, Chris at ng mga pulis, napalayas na nila ang mga natitira pang mga aswang na matagal nang gumugulo sa kanilang lugar. Muli, naging tahimik ang pamumuhay ng mga tao at unti-unting bumalik ang sigla ng baryo. Matapos gumaling ni Selena, sabay silang umuwi sa baryo. Edwin, ano nang balak mo ngayon? Patuloy ako magbabantay. Hindi ko hahayaang may maligaw na namang aswang dito sa atin at maggasik ng lagim. Sasamahan kita, Edwin. Gusto kong tumulong sa'yo. Sigurado ka, Selena? Oo, siguradong sigurado. Teka. Ikaw ba talaga ang totoong Selena? Oo naman. Ako ang totoong Selena. Hindi kaya isa ka lang impostor? Ano sa tingin mo, ha? Paano kung isa ka ring aswang? Eh di kakainin kita. Rawr! Huwag ka mag-alala. Magpapakain naman ako sa iyo eh. Sabay silang nagtawanan at sabay na nagkatitigan. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, sa wakas, natapos na rin ang laban nila sa mga abwak. Ngunit higit pa roon, isang bagong pag-ibig ang namuo, matibay at walang halong panlilinlang.